umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos. At salamat po ay Biyernes po pala, araw ng Biyernes. Salamat sa Panginoon, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Bago po yan, namawit po muna tayo sa Panginoon. Kayo ang tunay na Diyos. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalatian, buong karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Minsan papuri kayo, Diyos. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Buong karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Minsan papupurihin kayo, O Diyos. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Buong karangalan, kapangyarihan nyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming gawin, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala ng iba. Sa inyo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan nyo. Minsan pa po sa umpisa. Pupurihin kayo, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kalwalatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala ng iba. Sa inyo ang aming gawin, dinggin ang aming hinig, sisigaw sa buong mundo. Sa ating pagkakataon, kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang, wala ng iba. Sa inyo ang aming gawin, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw.
salamat sa inyo. Sa magsambit nga tayo ng papuri sa Panginoon. Hallelujah. Praying kayo, Diyos. Salamat sa inyo, Panginoon, sapagkat kundi dahil sa inyo, Panginoon Jesus, ay kami ay wala lang. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Nanya ko po si Sister Cathy. Pangunahan tayo sa opening prayer. Jesus, salamat sa inyo. Panginoong Diyos, kami patuloy na lumalapit sa inyo. At kami ay nagpapakumbaba, Panginoon. Lord, nagpapalinis sa inyong harapan. Kailangan po namin, Panginoon, kami inyo pong linisin. Bigyan niyo po ng kagalakin ng aming mga puso, Panginoon, at kapanatagan, lakas ng loob na lumapit sa inyo, Panginoon. Lord Jesus, salamat Panginoon sa inyong biyaya at habag. At ngayon po umaga, patuloy po kayong mangusap sa amin sa aklat ng buwan, Panginoon. At kayo po ang manguna sa aming tagapanguna. Kayo po ang mangusap, O Lord. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang aming pong spiritual na pangailangan ngayong umaga. Sa inyo po papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon din po sa kasama natin sa FB Live. Good morning po kay Sister Anita Katimbong. God bless you po. Kay Sister Cathy Laksigen. Good morning po. Brother Alan Rocreo. Kay Raana Buflor. Good morning po. Kay Pastor Annie Romero, good morning po. Kay Sister Vicky Joaquin Villacorta, good morning po. At sa iba pa natin kasama, iba po ay hindi ko makita. Kay Jamiel Malaborbor, good morning po. Kay Pastora Leonora de los Santos Santiago, gandang umaga po sa inyo. At tayo po ay magbubulay-bulay ng kanyang mga salita sa oras na ito. Tayo po ay good morning po, Pastora Grace Cabrera Calusin. Salamat po sa Panginoon. Pag-aaralan po ulit natin John chapter 6. Tayo nga po ay makipagbukas. Samahan niyo po ako magbukas ng John chapter 6. John chapter 6 verse 14. Simula po tayo sa 14 hanggang 21. Yun po yung ating pag-aaralan sa umagang ito. Ang title po ng ating pag-uusapan ay Heart of Man o ang puso ng tao. Ito po ang title natin sa oras na ito. Sige po, papabasa po natin. John chapter 6 verse 14 to 21. Nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito sa sanlibutan. 15. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari. Kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. 16. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. 17. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. 18. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. 19. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa bangka, at sila'y natakot. 20. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag na kayong matakot, ako si Jesus. 21. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Amen. Good morning po kay Mr. Marcel Turla Giorgio, Sir Eden Relioso Dano. Good morning po. Ayun po. Salamat po sa Panginoon. Yan po ang ating teksto sa oras na ito. Sabi po sa 14, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propeta ang paparito sa sanlibutan. 15. Nahalata ni Jesus na lalapit ang mga tao at pipilitin siyang gawing hari, kaya't umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. Yung po pinag-aralan po natin ito kahapon sa gabay po ni Pastor Jim. Ito po ay
pinag-aralan natin at kung mapapansin natin, napaka-obvious dahil alam nga naman ng Panginoon, sabi nga sa John chapter 2 verse 25, di ba, hindi niya kailangan ng patotoo ng tao para malaman niya ang kalooban nito. No, kaya nung makita pa lang ng Panginoong Hesus na yung tao ay papalapit sa kanya, ay agad siyang lumayo. Saan siya daw pumunta? Sa bundok. Kasi ang Panginoon kasi, hindi niya nais na maghari siya sa lupang ito. Pangako niya yan nung panahon pa lamang ni Isaias. Sabi niya, gagawa siya ng bagong tipanan sa mga tao. Hindi siya gagawa ng bagong kaharian sa lupang ito. Kundi nais niya, no, kasi ang kalooban ng tao, ang nais nila, mabago. Yung kung titingnan natin yung sitwasyon ng Israel, gaya nga nung sabi ni Pastor Jim kahapon, sila ay under ng Roman Empire. Di ba po? Sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Roman Empire. Nung kagaya ng Pilipinas noon, tayo ay nasakop ng iba't ibang bansa, ganun din ang Israel. Dahil hindi sila nagpapasakop sa Diyos, ayan, sinakop sila ng iba't ibang bansa. Kaya nung sinakop sila ng iba't ibang bansa, ang pinakahuli ay Roma. No po, nais nila na naniniwala kasi sila sa kasulatan ng mga propeta. Pero mali yung interpretasyon nila pagdating sa pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Diba? Sabi ng Panginoon, ako ay papariyan para iligtas ang aking bayan. Tapos sabi nila, nang makita ng mga tao ang himalang ginawa ni Jesus, sinabi nila, tunay na ito ang propetang paparito. Ibig sabihin, may alam sila sa salita ng Diyos. Kaso mali yung kanilang pangangahulugan dito. No, akala nila ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan ay nangangahulugang aalisin sila sa kahirapan. Aalisin sila sa pagkabihag. Pero ang nais ng Panginoon, hindi yung maghari sa lupang ito. Pero ang nais niya, yung maghari sa puso ng mga tao. No, yun ang nais na malaman ng Panginoong Hesus. Yun yung pinapaalam ng Panginoong Hesus na gustong malaman niya para sa mga tao. No? Kaya sabi sa 15, nahalataan niya at umalis siyang muli at mag-isang umakyat sa bundok. So alam ng Panginoong Hesus, hindi niya nais yung popularity dito sa mundo, hindi niya nais na yung paghahari. Kaya ganun din minsan, kung titignan natin, ganun din minsan sa lingkod ng Diyos. Yung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at kung makikita natin, no, na tayo ay nilalapitan ng mga tao dahil sa ating pagkagamit, nilalapitan tayo ng mga tao dahil sa ating kakayanan, ay kung ang gagawin ng Panginoong Hesus ay lalayo. Pero minsan yung iba, mas lalapit pa. Sa kadahilan ng pagnanais sa katanyagan. No, maraming ganyan, pero hindi natin nais na mapatulad sa mga ganoon. Alam niyo po ba yung ginawa ng Panginoong Hesus nung siya ay, kasi itong sa John, mas maiksi ito. Pero kung titignan po natin siya sa Mark chapter 6, verse 45 to 46, ito po yung parehas siya ng storya, pero ang nagsulat ay si Marcos. Ano po? Chapter 6, 45 to 48. Sige. Marcos chapter 6 verse 45 to 48. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan na niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao. 46. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Diyan na lang muna. May ulit. Amen. Sabi po doon, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao. 46. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. So yun po yung nangyaring eksakto, no po, kasi sabi sa John chapter 6, yung mga alagad ay umalis lang.
No, sabi naman dun sa sa isang verse, ang Panginoon ay umalis at umakyat sa bundok. Tapos ito yung eksaktong nangyari. No, pinauna ng Panginoon ang mga alagad. Tapos ang Panginoon ay pinapaalis naman niya yung mga tao. Tapos sa 46, siya ay umakyat sa bundok upang manalangin. Yan kasi ang kulang sa yung title po ng pag-uusapan natin ay Heart of Man. Pero hindi ito basta-basta man. No po, ito po ay Man of God. Pag-uusapan po natin yung puso ng lingkod ng Diyos. Yung motibo. Saan nga ba nakasaalang-alang yung ating motibo? No, kaya sabi po dito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Alam natin ang Panginoong ay palaging nananalangin. Pero mahalaga kasi na yung pagkatapos ng mga kaganapan ay manalangin. Bakit kaya? No, na kapag tayo ay nakakapag-ministeryo sa Panginoon, kunwari tayo ay nakakatayo sa likod ng pulpito, tayo ay nagagamit sa likuran ng pulpito, ay mahalaga na tayo ay nagsasarado o nagtatapos sa panalangin. Mahalaga po kasi yun pag-check ng motive. Pagsilip sa motibo ng lingkod ng Diyos. No, singit lang natin ito. Sabi dun sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 4. Singit lang natin ito kasi mahalaga na malaman natin. Kaya tingnan niyo po yung mga tao naman na pinapaalis ng Panginoon, iba rin naman yung motibo nun. Hindi para maghari ang Diyos sa buhay nila. Kaya ngayon, ang Panginoong Hesus, pinapalayo niya muna yung mga tao. At nilalayo niya rin yung sarili niya sa mga tao. Bakit? Lumalayo ang Diyos sa iba ang motibo. Ano po? Sige po, basahin po natin yung 1 Thessalonians 2:4. Verse 4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ng tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. Amen po. So yun po na ang Panginoong Hesus, lumalayo siya dun sa mga taong iba ang motibo sa kanya. Ano po yung terminong binanggit ni Pastor Jim kahapon? Sugar daddy. No, ginagawa ng mga taong gatasan ng Diyos. No, pagkatapos tanggapin ng Panginoong Hesus sa kanilang buhay. No, pangako kasi ng Diyos yan sa atin. Na kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, aayusin niya yung buhay natin. Pero ang mga tao, no, yung mga minsan, yung may mga Kristiyano po muna, may mga Kristiyano na kapag tumanggap sa Panginoong Hesus, no po, naiayos yung buhay, nag-iiba yung pananampalataya, yung ibig sabihin ay nag-iiba yung kanilang pananaw. Pagkatapos ayusin ng Panginoon yung buhay nila, no, nag-iiba na, hindi na nakalinya sa paglilingkod, kundi yung makapagpatuloy na lang sa buhay na ito. Nakatingin sila doon sa mga bagay na nangyayari sa kaganapang ito. Kaya ang gusto nila, tanggapin ng Panginoon. Hindi para mapaluguran ng Panginoon, kundi para may ayos yung buhay nila. Naiintindihan po ba natin yung pagkakaiba? Na kung saan tinanggap natin ang Panginoong Hesus. Kasi minsan, tumatanggap tayo sa Diyos. Which is maganda, mabuti, pinakamabuti sa lahat. Kaso yung pagtanggap natin sa Panginoon ay para sa atin lang. Hindi para sa Diyos. No po? At hindi para dun sa buhay na walang hanggan. Mahirap po kasi yun yung tatanggap tayo sa Panginoong Hesus. Tapos, yung patagal ng patagal, yung pananaw natin, nag-iiba. Hindi na para sa buhay na walang hanggan, kundi para sa buhay na nandito lang sa lupang ito. Ano po yung nabanggit nating verse kahapon? Kung ang pananampalataya daw natin ay nakasalang sa lupang ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Mahirap kasi yun yung Kristiyano tayo, tas iba yung motibo natin sa Panginoon. Kaya, alam niyo po ba sa pagiging Kristiyano, lahat yan ay dadating at dadating sa tagpong, ano nga ba talaga ang motibo mo? Maski sa paglilingkod,
sa pagmiministeryo, sa pagkagamit, sa pagsasalta, lahat. Ano nga ba talaga yung nais nating mangyari? Tingnan niyo ang Panginoong Hesus. Lumayo siya sa mga tao at nanalangin. Bumalik siya sa pakikipag-ugnayan siya sa Diyos. Maraming tao noon na nagnanais ng pag-asa, gusto nilang makakita ng mga kamangha-mangha, kaya ang mga tao mabilibin. Madaling bumilib. Makakita lang sa social media ng ganito, share, talagang share. Talagang, tingnan mo to, mention. No, makakita lang ng ganun. Madaling bumilib sa mga magandang bagay, magagaling. Kaya, nung nakita nila ang Panginoong Hesus, nakagawa ng himala, nakakapagsalita ng may dating sa kanila, talagang napapasunod sila, ano nangyari? Gusto nilang gawing hari. Yung puso ng tao ay nagkakamali. Bakit? Ano po ang sabi sa Proverbs? No? The ways of man is right in his eyes. Ang paraan ng tao ay tama sa kanyang paningin sa sarili niya. Pero ang paraan ng Diyos ay laging nasusunod. Tingnan niyo po no, sa tao pala, sa atin pala, yung mga ginagawa natin ay tama sa paningin natin. Dapat ganito yan eh. Ay, alam ko yan eh. Ganito kasi yan eh. Ito yung mangyayari dyan eh. Alam ko kung sino ilalagay ko sa ganito. Alam ko kung sino iboboto ko. Kaya ngayon, yung Panginoong Hesus nais silang gawing hari. Alam niyo po, ang tao, kahit hindi nila gawing ang Panginoong Hesus hari sa mundong ito, hari talaga siya. Hindi nila alam yun. Bakit? Mamaya. Kaya, yung ang Panginoong Hesus, hindi niya nais maghari sa lupang ito. Nais niya maghari doon sa puso ng mga pinakain niya. Kaso, ibang tinapay yung kanilang natanggap. Pero alam niyo po ba, siyempre sila ay nagutom. Pero ang nais ng Panginoon, yung tinapay ng buhay, yung matanggap nila. Kaso yung pananampalataya kasi nila nandito sa lupa eh. Nadala sila nung kanilang pangangailangan sa lupang ito. Hindi yung pangangailangan ng kanilang espiritual. Na, gaya na nabanggit natin kanina, naniniwala sila sa salita ng Diyos. Pero hindi nila alam yung tunay na dahilan, yung tunay na kahulugan. Kung bakit nga ba may salita ng Diyos. Kung bakit nga ba pumarito ang Panginoong Hesus. Naniniwala sila na may propetang dumating. Pero hindi nila alam kung ano yung kanyang ministeryo. Hindi nila alam kung ano nga ba talaga yung tunay na layunin ng Panginoon dito. Nais ng Diyos na gumawa ng bagong tipanan sa kanila. Bagong kasunduan. Na kung saan ay hindi na sila magpapagalat, mag-ihirap para makamit nila yung buhay na walang hanggan. Pero gusto pa rin ng tao maghandog ng maghandog eh. Gusto nila yung nagtatradisyon pa rin eh. Gusto nila yung maniwala pa rin sila dun sa mga kultura. Gusto pa rin nila yung maniwala dun sa mga nakasanayan, nakalakihan nila. Yun yung gusto nila eh. Kaya pumarito ang Panginoong Hesus. Gusto ng Panginoon, mabago yung pamamaraan nila. Kaya nga ang tawag ng Panginoon sa mga Israelita, crook, baluktot. Kasi hindi tama, hindi diretso yung kanilang paniniwala. Ano po ang sabi? Shing, pabasa nga ulit ako ng 47 hanggang 48. Ito po ang sabi katuloy ng Mark chapter 6, 47 to 48 po. Verse 47, nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka, habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pampang. 48, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil sa pasulungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita niya ang mga ito
na siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisisigaw. Men, salamat po sa Panginoon. Di ba po? Sabi po sa 47, nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka. Habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pangpang. Balik tayo dun sa John chapter 6. Basahin lang natin ang buo. Sa John chapter 6. Ito po yung nangyari sa John chapter 6. Ang sabi po ay 16. Nang magtakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madalim na'y wala pa si Jesus. 18. Biglang lumakas ang hangin at lumaki ang alon. 19. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka at sila'y natakot. 20. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag na kayong matakot. Ako si Jesus. 21. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. So, yun yung nangyari. No po? Yun yung nangyari. Nakita nila ang Panginoong Hesus. Tingnan niyo po sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Ngayon po, yung mga alagad, pinauna ng Panginoon. Di ba ang Panginoon po ay umakyat sa bundok at nanalangin? Ngayon, pinauna ng mga alagad, ang Panginoon, ang mga alagad. No, pinalaot niya. Sabi dito ay nasa 5 o 6 na kilometro. Sabi sa Marcos, nasa laot na sila. Nasa gitna. 19. Nang makasagwan na sila, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Basahin naman natin ulit sa Marcos. Ano po ang sabi dito? Tingnan niyo po Sa Marcos chapter 6. Marcos chapter 6. Sabi po dito, nang sumapit ang gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus naman ay nag-iisa sa pangpang. Tingnan niyo po 48, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad. Kakaiba to. Bakit? Nasa Panginoong Hesus Kita niya yung mga alagad sa laot. Kita niya yung mga alagad sa malayo. Gano'n daw kalayo? 5 to 6 kilometers. Napakalayo ng paningin ng Panginoong Hesus. Na po? At nung tinitignan niya yung mga alagad, di ba, malakas daw yung alon. Malakas yung alon, talagang pag malakas yung alon, sumasabay ito sa hangin. At yung bangka talagang unstable. At kinakabahan yung mga tao. Sino nga bang di kakabahan? No, nasa bangka ka, tapos biglang gaganon yung dagat. So tapos, sabi ng Panginoon, nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malampasan na niya ang mga alagad, biruin nyo nalampasan niya yung mga alagad. Nang mabilis lang. Sabi dito, akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisisigaw. Biruin nyo, yung mga alagad, mga alagad. Tapos, sila ay nagsasagwan, makakakita sila ng isang naglalakad na tao. Sino nga ba naman hindi magsisigaw? Kakaiba yun. First time nila makakita ng ganun. Kayo nakakita na ba kayo ng ganun? Naglalakad na tao sa tubig? Ang Panginoong Hesus lang ang makakagawa nun. Bakit? Paano magagawa ng Panginoong Hesus yun? Tao lang siya. Yung mga tanong, Paano magagawa ng Panginoong Hesus yun? Tao lang siya. Alam niyo mga kapatid, ang Panginoong Hesus, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Hindi siya maaaring masailalim ng kapangyarihan ng kanyang mga nilikha. Hindi siya ma-overpower. Tandaan natin, pag sinabing tao lang ang Panginoong Hesus, tama. Dahil siya ay nasa katawang tao. Nasa katawang tao. Ibig sabihin, yung nasa sa loob. Paano nangyari yun? Kung paano yung pinaniniwalaan ng Panginoong Hesus ay nasa sa loob nyo, ganun din nating paniwalaan ng Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Bakit? Siya ay nasa sa loob natin.
Nasa sa loob natin. Kaya ang Panginoong Hesus, yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus, yung kanyang espiritu ay nasa sa loob ng katawan na ginawa ng Ama ayon sa Hebreo. Di ba po? Kaya hindi siya maaaring sumailalim sa kapangyarihan ng tubig. Bakit? Siya lumikha nun eh. Kaya pwede siyang maglakad. Alam niyo mo ba? Natural sa Diyos na ma-overcome yung mga natural na bagay para sa atin. It is a nature of God to be supernatural. Nature ng Panginoon yun, yung supernatural. Sa paningin kasi ng tao, imposible. Kaya ang hirap paniwalaan. Pero sa paningin ng Diyos, napakadali. Bakit? Siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya yung mga tao paano nagawa ng Panginoon Diyos? Ang tao lang siya. Hindi eh. Ang Panginoon kasi, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Kaya mapapansin natin, kapag gumagawa ang himala ng Panginoon, napakadali lang. Ang tao hirap na hirap eh. Gumawa ng resulta. Pero kasi ang Diyos, sa pakikipag-ugnayan niya sa Ama, madali lang. Nagpapasailalim siya sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pangalawa, siya ay Diyos. Pero ang tao kapag lumakad sa tubig, lulubog yan. Pero ang Diyos hindi pwedeng lumubog. Diyos siya eh. Hindi naman tinanggal yung pagka-Diyos eh. Hindi nawala yung titulo na Diyos sa kanya. Jesus is still God. Ano po ang sabi? 49, nakita ng mga ito na kala nila siya ay multo, kaya nagsisisigaw. Tuloy po natin, 50. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Lakasan ninyo ang inyong loob. Yun kasi ang problema sa tao eh. Nasa loob ng bagyo. Nasa loob ng mga pinagdadaanan. Pero pagdating na sa sitwasyon, di ba? Makikita natin pag tayo ay magaling sa simbahan, pag tayo ay galing sa kapuspusan, talagang magagawa natin lahat ng bagay. Kapag tayo ay puspos, talagang, sige, ganito, magbibigay ako ng ganito. Sige, ganyan, gagawin ko ganito. Sige, ganito, pupunta ako sa ganito, ganyan. Pero pag nandun na sila sa mga pinagdadaanan, yung mga alagad nga nagsisisigaw eh. Nandun na sila, nahihirapan. Pero nung nakita nila yung sitwasyon, nagtilian yung mga alagad. Ganon kasi kapag hindi sila naniniwala sa Diyos. Alam niyo pa ba yung mga tagpong ito, kung maniwala kayo sa hindi, itong mga alagad na ito, hindi pa rin sila naniniwala sa Panginoong Hesus. Sa mga tagpong ito, wala pa rin silang pananampalataya sa Panginoong Hesus. Sumusunod sila, pero hindi pa rin sila hindi matibay yung kanilang pananampalataya sa Diyos. Nadadala sila dun sa paghanga nila sa mga himalang ginawa ng Diyos. Parang lang po yan eh. Yung mga paglilingkod ng mga Kristiyano ay nakasaling sa pananampalataya nila dun sa pastor nila. Dun sa magagawa ng pastor nila. Delikado po yun. Kung yung pananampalataya natin kung yung paglilingkod natin ay dahil lamang sa pastor natin, babagsak tayo. Tingnan yung mga alagad, Kung wala ang Panginoong Hesus doon, lumubog na sila. Pero niyo po mga mangingisda yun. Sanay yun sa laot. Pero nung dumating yung alon, kinabahan. Nung dumating yung mga matitinding hangin, kinabahan. Pero sanay sa tubig yon. Big sabihin, ganun talaga. Kapag mali yung pananampalataya, maraming naliligaw dyan. Kala natin masiglang-masigla tayo sa Panginoon. Hindi natin alam, pag nandyan lang si pastor, kaya tayo masigla. Hindi natin alam, nagagawa natin yung maganda, talagang nagpapakitang gilas tayo sa pastor. Ganyan yung mga alagad eh. Lalo na si Pedro. Di ba kilala natin si Pedro po? Panginoon, talagang hindi ka nila mapapatay hanggat nandito ako.
Hindi kanila magagalaw hanggat nandito ako. Pero sino unang tumakbo? Si Pedro. Ganun din minsan. Talagang, sige pastor, ganito ganyan. Pagdating ni pastor, hawak ng ganito, hawak ng ganyan. Pwede si pastor, pastor, ganito. Talagang gawa ng mabuti. Talagang gawa ng tama. Ano yun si pastor? Ganito si pastor. Minsan kasi, yung paglilingkod natin, nakasaalang-alang lang sa pastor. Madalas nating nakikita yung mga nasa harapan natin, pero hindi natin nakikita yung pananampalataya natin. Check our motives. Motibo talaga yan. Nung nag-aaral ako sa Bible School, laging tinuturo sa amin yan, saan yung paglilingkod mo, nasaan ang motibo mo. Sa una, talagang para sa Panginoon. Habang tumatagal, iba't ibang panahon, sitwasyon, nag-iiba-iba yung tao, nakikita natin, nakakasama natin, nag-iiba rin yung motibo natin, maniwala kaysa hindi. Kaya ang Panginoong Yesus, umakyat siya sa bundok at nanalangin. Tayo ano ang ginagawa natin? Kapag dumating na iba't ibang sitwasyon, tayo ba ay nananalangin? Tayo ba ay nagpapacheck sa Diyos? Tayo ba ay dumadating sa tagpo na tayo ay nagpapasakop sa Diyos? O nagpapasakop lang tayo kay pastor? Ganon din yun sa mga Israel. Nagpapasakop ba sila sa mga Pariseo? O nagpapasakop sila sa Panginoong Yesus? Kaya yung sa John chapter 5, yung pinagaling ng Panginoong Yesus, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag mong sasabihin kahit kanino. Tinanong ng Pariseo, sinabi? Kung sino nagpagaling? Kaya sa atin, mahalaga. Lagi natin check yan sa sarili, kahit tuwing umaga, bago mag-devotion, ganyan ba talaga ako naglilingkod? Sa pastor o sa Panginoon? Nagde-devotion ba ako para kanino? Dahil nandyan si pastor? O dahil nandyan ang Panginoon? Nagbabasa ba ako ng Biblia dahil sinabi ng pastor o nandyan ang Panginoon? Yung kasi yung lagi nating nakakalimutan Yung pananampalataya natin sa Panginoon, sabi nga ni pastor kahapon, true faith. Kanino ba yung true faith natin? Sa Panginoong Yesus, tapos yung by faith natin sa pastor. Mahirap po yun. Kaya ano po ang sabi sa 51, tuloy po natin. Sumakay sila sa bangka at pumayapa ang hangin. Bro niya, yung hangin yung pumayapa, yung hangin yung nag-adjust. Bakit? Diyos yun Sabi ko nga po kanina, ang nature, hindi niya pwedeng ma-overcome yung supernatural. Hindi niya pwedeng ma-overcome yun. Bakit? Ginawa lang siya nun. Buti pa yung hangin nakakakilala. Buti pa yung tubig nangingilala. Pero yung mga taong nilikha niya, hindi marunong kumilala. Tingnan niyo yung hangin nung okay na lahat, tingnan niyo kasama sa kalooban, sa planong ito, kasama sa role, yung hangin at tubig. Kaya nung tapos na yung show, nakasampa na ang Panginoong Yesus, huminto yung hangin, syempre malamang hihinto rin yung tubig. Tingnan niyo kasama sa plano. Hindi na sinabi ng kailangan sabihin pa ng Panginoong Yesus. Big sabihin, alam na ng hangin yung kanyang gagawin. Inutusan na ng Diyos. 51. Sila'y lubhang namangha. 52. Sapagkat hindi pa nila nauunawaan ang tunay na kahulugan ng nangyari sa tinapay. Hindi pa ito abot ng kanilang isipan. Ano yung ba sa ibang salin? Hindi pa sila nananampalataya sa Panginoon sapagkat matigas yung kanilang puso. Hindi sila naniniwala. Kaya nila, ibig sabihin nun, kaya nila naisip na multo ang Panginoong Yesus. Kaya sila nagsisisigaw nung nakakita sila ng Espiritu daw. Ay dahil mahina ang kanilang pananampalataya. Paano nangyari yun? Hindi nila naisip na pwedeng gawin yun ng Panginoong Yesus. Pero yun, tingnan nyo kung babalikan natin sa umpisa, pinauna sila ng Panginoong Yesus. Akala kasi nila ang Panginoong Yesus magbabangka rin. Akala nila sino nga ba naman mag-aakala, di ba?
Kaya akala nila hindi yun kayang gawin ng Panginoong Yesus, yung maglakad sa tubig. Kaya nga, ano po ang sabi sa 52, hindi pa nila tunay na nauunawaan ang kahulugan na nangyari sa tinapay. Hindi pa sila nananampalataya doon sa pagpapakain ng Panginoong Yesus. Yun yung ibig sabihin po nun sa ibang salin. Hindi nila naiintindihan o hindi pa sila nananampalataya kahit na nakita na nila yung himala sa 5,000 lalaki, 5,000 tao at higit pa. Hindi pa ito abot ng kanilang isip. Mababaw pa. Na po? Kaya doon, kung babalikan po natin yung John chapter 6, kinuwento ko na lang po, kasi malapit na po tayo matapos. Sabi sa John chapter 6, ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag na kayong matakot, ako si Jesus. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Tapos na ang storya. Ano ang mapupulot natin sa storyang ito? Yung pananampalataya ng tao na po ay mabilis ma-shake, mabilis mag-iba pag nasa sitwasyon na sila. Wala silang kulang sila sa pananampalataya sa Panginoon, kaya pagdating ng sitwasyon, nag-iiba yung kanilang pamamaraan o kanilang pagkilos. Tayo lang ba ay mananampalataya sa Panginoon? Tayo lang ba ay susunod sa kalooban ng Panginoon kapag binibigyan tayo ng pagpapala ng Diyos? Hindi. Sabi nga ilang beses binanggit ni Pastor Jim sa atin, karangalan ng Diyos na ang lingkod niya ay makapagpatuloy kapag hindi siya nagpapadala ng kung anumang pagpapala. Pero kaya magbigay ng Diyos ng sobra, kaya magbigay ng Diyos ng sakto. Naniniwala ba kayo ng Diyos kaya magbigay ng sobra? Nung pinakain niya nga 5,000 may sobra. Ano sabi sa Psalms 23 verse 5? In the presence of my enemy, nilalagyan mo yung aking kopa at ito'y nag-uumapaw. You fill my cup and my cup runneth overflows. Nag-uumapaw. Ibig sabihin, kayo magpala ng Diyos ng higit pa. Kaso, yung pananampalataya ng ilan ay nakasaalang-alang sa pagpapala ng Diyos. Yung kasiglahan ng paglilingkod ay nakasaalang-alang sa pagpapala ng Diyos. Paano kung wala na? Matamlay ka rin. Paano kung may pera? Masigla ka rin. Paano kung walang pera? Mainit ang ulo mo. Paano kung walang pagpapala? Nanghihina ka rin. Paano kung may pagpapala? Malakas ka rin. Ibig sabihin, busog ka lang. Anong sabi ng Panginoong Hesus? Yung kanyang, ang pagkain niya, ay hindi yung pagkain sa mundong ito, kundi ang pagkain niya ay masunod ang kalooban ng Ama. Okay na yun sa kanya. Pero alam niyo, kaya nga nabanggit ko po noong una, ano nga ba talaga yung motibo nating mga Kristiyano? Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, yung pagiging Kristiyano natin, saan nga ba nakasaalang-alang? Para maayos yung buhay natin o para makapaglingkod sa Diyos? Ano ang sabi? Ito gustong-gusto ko tong version na ito, para sa verse na ito. Mateo 6:33. Basahin natin, napakaganda ng version ng MBB sa Mateo 6:33. Ano po ang sabi? Napaka-straightforward eh. Ano po ang sabi sa 6:33? Sabi po dito, ngunit, higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos. Hatiin natin doon. Ibig sabihin, hindi pala natin pagsisikapan na tayo ay mabubuhay dito. Kundi pagsikapan daw natin, una sa lahat, yung pagharian tayo ng Diyos. Yan kasi talaga yung gusto ng Diyos eh. Ano po ang sabi sa pangalawang hati? At mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yun.
Pangatlo, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangailangan. Ganun kadali yun. Gusto nating, ang tao kasi nagsisikap eh. Ibahin natin yung termino. Nagpapakahirap para sa buhay na ito. Pero hindi nila alam, ang lahat ng bagay ay madali. Kapag pinag-aharian tayo ng Diyos, ano ba po? Kapag namumuhay sa kanyang kalooban, pag nagsama yung dalawang yon, yung lahat ng pinaghihirapan ng mga tao sa mundong ito, ibibigay lang ng Diyos. Ibinibigay niya ang lahat ng ating pangailangan. Tuloy ko po sa 34. Kaya nga, huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito, sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang tao kasi isip, paano yung ganito, paano yung ganyan? Nakakalimutan nila, ang Panginoon, everyday, kumikilos. Everyday, gumagawa. Yan ang problema sa mga Kristiyano eh. Kaya madalas ang Kristiyano, kala nila pag sila ay naging Kristiyano, sila ay naghihirap, mali. Kasi, kaya nila nasasabi yun, yung pananaw nila, nandito sa sanlibutan. Yung mga born again nga, hirap na hirap oh. Mga born again nga, hirap yumaman oh. Una sa lahat, tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pangalawa, hindi tayo sumusunod sa ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Kaya yung pag-unlad natin ay hindi kagaya ng pag-unlad nila. Mahirap kasi yung kaisipan na ganun eh. Kaya, alam niyo po ba, alam natin ang Panginoong Hesus ay supernatural. Ang kulang sa mga alagad that time ay hindi nila alam ang Panginoong Hesus ay supernatural. Kaya ganun din sa atin. Kaya kung daanan tayo ng bagyo, kala natin yung nasa sa loob natin ay hindi supernatural na kayang lumutas ng problema. Kaya lang tayo, alam niyo ba, yung problema na meron tayo, kayang tapusin ng Diyos sa isang araw? Kaya yan. Supernatural nga eh. Ibig sabihin, He overcomes the natural. Ano yung natural? Yung nawatagal tayo sa problema, yung naka-stuck tayo sa utang, alam mo bakit pinapababad tayo ng Diyos dyan? Una, hinuhubog niya tayo. Tinatanggal niya lahat ng yabang sa atin. Tinatanggal niya lahat ng dilib natin sa sarili natin. Nung wala pa tayong problema, kaya ko to, sige gagawin ko to, tuloy-tuloy ka lang, wala kang preno. Pero nung pinadala ng Diyos yung bagyo, todo sagon yung mga alagad. Todo kaukaw yung mga alagad. Nung nakita nila yung multo, nagsigawan sila. Wala silang bilib sa magagawa ng Diyos. Pero nung pinadalang ka ng problema ng Diyos, ano na yung mga lumalabas sa ating bibig? Sige, sa tulong ng Panginoon. Sige, isama natin sa prayer yan. Natatanggal yung yabang natin. Kaya ang Panginoon, pag dumating na tayo doon sa pinakamababang tagpo ng buhay natin, saka siya kikilos. Bakit? Wala ka na kasing bilib sa sarili mo. Na yung bilib mo, nasa Diyos na lang. Kaya nung nakita nila ang Panginoong Hesus, tuwang-tuwa sila. Kaya nung ginawa, nung tinulungan nilang umakyat ang Panginoong Hesus, huminto yung hangin, yung alon, yung agos, at sila ay tuwang-tuwa. Bakit? Wala na eh. Diyan na yung Panginoong Hesus eh. Ito na yung pinaniniwalaan nila eh. Alam niyo mo ba, magkaiba yon sa panahon natin ngayon. Noon, kasama nila ang Panginoong Hesus. Ngayon, nakatira sa atin ang Panginoong Hesus. That's the difference of Christians sa mundong ito. Amen. Yun ang pagkakaiba. Kaya yung title natin, Heart of Man. Ano meron sa Heart of Man? Nandiyan yung Diyos. Nakatira dyan yung Diyos. Ang matindi nito, Espiritu ng Diyos yung nakatira sa atin. Sino yung Espiritu ng Diyos? Yung kumikilos, kaya ang lahat ng bagay na iutos ng Diyos, nangyayari. Kaya ano bang iutos ng Diyos?
Ang Holy Spirit ang kumikilos. Extend lang tayo saglit. Wala pa pala. Ang Espiritu ng Diyos ang kumikilos. Pero pag nandyan na yung matinding sitwasyon, ang tao nangangamba. Alam niyo po ba, utos ng Diyos? At kapag di natin nagagawa ang utos ng Diyos, sin, kasalanan. Pero nagagawa ng Diyos ng tao, mangamba. Kahit nasa sa kanya na ang Diyos. Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Ano na yung mangyayari sa anak ko? Ano na yung mangyayari sa ganito ko? Never forget. Sabi sa Mateo 28, I'll never leave you, nor forsake you. Sino nagsabi nun? Diyos na tumutupad ng pangako. Tingnan niyo yung pangako. Ang unang pangakong tinupad niya sa mga Israelita, yung ipadala, yung propetang hinihintay nila. At sa ganon, kapag natanggap natin ng Panginoong Hesus, saka mangyayari lahat ng pangako sa atin. Ano ang pangako? Iayos niya yung buhay natin. Pero ang unang magandang bagay, pag-ariin natin ng Diyos. Alam niyo po ba ibig sabihin ng pag-ahari? Nasa ilalim. At pag ang Diyos ang nag-ahari, dapat wala ng time limit. Gusto niyong umunlad? Pag-ariin ng Diyos. Kasi ang gusto lang ng gusto lang ng mga modern Christian, umunlad. Gusto lang nila sumagana ang buhay nila. Gusto lang nila gumaan yung kanilang paglilingkod. Kaya pag sumasampalataya sila sa Panginoon, kala nila mawawala yung problema. Sinabi na nga ng Panginoong Hesus yan In times of trouble, darating yung times of tribulation, pero hindi yung great tribulation. Darating yung mga problema, pagsubok. Pero nung sabi ng Panginoon, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kaya ano ba yung dapat ipangamba? Mula kay Josue pa lang, sikat na yung talatang ito. No? Huwag kang mangamba. Be courageous. Hindi kita iiwan. Tayong mga Kristiyano pa kaya, sa atin nakatira. Pag sinabing nakatira, diyan siya, hindi siya umaalis. Comfort zone ng Panginoon yung puso natin. Kaya ang tao, dapat ang comfort zone niya, yung Diyos na nasa sa loob niya. Kaso dumaan yung pagsubok, iyak ka ngayon. Nakalimutan mong merong Diyos. Kaya mahalaga, sa ating paglilingkod, everyday, we are checking. Lagi nating check. Kasi pag nakalimutan natin i-check, sigurado yan, pag dumating yung problema, makakalimutan din natin mag-pray. Kaya nga, bakit tayo pinapababad ng Diyos sa problema natin? Bakit pinapababad tayo ng Diyos sa mga karamdaman natin? Bakit pinapababad tayo ng Diyos dun sa mga, kung ano man yung mga nararanasan ng tao, alam nyo na yun. Kasi, tinatanggal ng Diyos yung yabang sa sarili natin. Yung yabang sa magagawa natin. Para pagdating ng pagtugon ng dalangin, ibang-iba na tayo. Kaya nga ang tawag sa Panginoon duck patter. Bakit? Hinuhulman niya yung mga lingkod niya. Alam niyo po ba ang ginto? Habang nasa apoy yan, patagal ng patagal sa apoy yan, mas maganda ang kalalabasan yan. Pag matagal na sa apoy yan, magiging liquid yan. At pag naging liquid yan, bahala na yung manghulma kung ano ang itsura niya. Kaya sa atin, kay Ate Jess, kay Daniel, iba-iba. No, iba-iba yung paghuhulma sa atin. Kay Shing, sa akin, kay Angel, kay Pastor. Iba-iba yung paghulma sa atin ng Diyos. Pero, isa lang yung resulta. Ano yun? Pag-glorify sa Diyos. Yun lang. All glory must be to the Lord. Tandaan po natin yan, mga lingkod po ng Diyos. Mula sa FB Live hanggang sa amin. All the glory must be to the Lord. Kung nahihirapan kayo sa buhay na ito,
Normal yan. Sinabi ng Diyos yan. Pero hindi, ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nagsisikap na magkaroon ng buhay ay mawawalan nito. Bakit? Automatic na kasi yun pag nasa Diyos tayo, buhay ka na. Ang nakakalimutan ng tao, pag namatay sila, paano na yung pinaghirapan ko? Paano na yung ganito? Hindi. Kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus, yung mga pinaghirapan ng mga lingkod ng Diyos, mas higit pa sa kanilang inaasahan ng gantimpala. Kaya nga yung mga lingkod ng Diyos dapat magalak kapag mamamatay na. Sinasabi natin, ano yun sa Pilipos 1:21, no? For to live, for me to live is to Christ and to die is gain. Sinasabi natin yun. Pero pagdating ng kahirapan, gusto ko na mamatay. Ang hirap na nito. Pero pag malakas tayo sa pananampalataya, pag naghihini tayo sa Panginoon, for to me to live is Christ and to die is gain. Pero pag problema, hirap na hirap. Kaya yung mga may hina sa Panginoon, pag nagka-problema, mas malalayo yan. Bakit? Nakikita nila kasi yung kakulangan Tas gagawa sila ng mga solusyon. Ano sabi sa Proverbs? For the ways of man is right in his eyes. Gagawa siya ngayon ng mga solusyon. Hindi muna kuhatin ng Sunday, pagsisikapan ko muna ng ganitong ganyan. Kaya salamat sa Panginoon, lahat tayo na save devotion. Amen. Diba? Salamat sa Panginoon, tayo binibigyan niya ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral ng kanyang mga salita. Ano ang sabi sa Timoteo, 2 Timoteo, ang salita ng Diyos ay para sa pagtuturo, para sa pagre-rebuke, para sa pagtutuwid. Ano ang sabi sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay parang tabak na may magkabilang talim, na bumabaon sa mga litid at laman, buto pala, at sa spirito at kaluluwa, at nalalaman ang kanyang isipan at kalooban, para ma-rebuke tayo, para matuto tayo. Kaya kung masaktan man tayo, gusto ng Panginoon yan. Bakit? Tinatanggal yung yabang sa atin para yung motibo natin maging puro. Abot tayo sa Panginoon. Pupurihin kayo, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalatiya, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Minsan pa, pupurihin kayo, Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalatian, buong karangalan, kapangyarihan niyo'y walang katulad. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo ang tunay na Diyos. Kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa. Kayo lamang wala nang iba. Kayo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Kayo ang tunay na Diyos. Hilingan ko ba si Sister Shing, mamunahan tayo sa closing prayer. Tunay na Diyos, kayo'y walang katulad. Kayo'y nag-iisa, kayo lamang wala nang iba. Sa inyo ang aming awit, tingin ang aming tinig,
dakilan nyo. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Dahil bagamat, Panginoon, sa iba't ibang bagay, ay hindi namin nauunawaan yung mga plano nyo para sa amin. Pero salamat dahil unti-unti pinapaunawa nyo sa amin ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Darago, Pastor Shing. Tayo po yung panalangin. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa mensahe niyo, Panginoon. Sa bawat isa, Panginoon. Tunay nga pong napakadakila niyo, Panginoon. Tunay nga pong inaabot niyo kami, Panginoon, ng inyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon, Lord. Patuloy niyong ipinapaunawa, Panginoon, ang mga kailangan namin gawin, Panginoon. Lord, patuloy kaming dumudulog sa inyo, Panginoon. Itama niyo po ang aming motibo, Panginoon. Lord, patuloy po kami makasunod sa inyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kayo nga po ang manguna sa amin, Panginoon. Kayo po ang manguna sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat hindi namin nalalaman ang inyong plano, Panginoon. Sapagkat hindi kalugod-lugod ang plano namin para sa inyo, Panginoon, Lord. Kayo nga lang po ang manguna, Panginoon. Kayo ang sumama sa amin, Panginoon. Ganon din po sa mga kasama namin sa FB Live, Panginoon. Kayo po ang manguna sa kanilang buhay, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Hindi po namin alam ang kanilang mga sitwasyon. Pero kayo, Panginoon, ang magbigay ng kalakasan sa kanila, Panginoon. Gayon din sa amin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Makapagpatuloy po kami sa inyo, Panginoon, sa kahit anumang sitwasyon na aming danasin, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa inyo lamang, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mensahe niyo sa bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lingkod na ginamit, Panginoon, para sa inyong salita, Panginoon. Kayo po patuloy na magbigay sa kanya ng kapahayagan, bigyan ng kalakasan, Panginoon, na nanggagaling sa inyo. Patuloy niyo pong pagpalain ng bawat isa sa umagang ito, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. Pagkikita-kita po ulit tayo sa araw ng Lunes. Good morning po kay Sister Shirley Husay Gallardo, kay Chinese yung pangalan, kay Giselle Centeno. Giselle ba yun eh? Mag-aaral akong Chinese. Sister Lourdes Capentes, morning po. Kay Brother Mike Baheta, kay Brother August Miranda, Sister Eileen Argabre, kay Pastor Bert Salarda, morning po. Sister Lilay Uwal, Sister Antoinette Lanica, kay Sister Joy, kay Ruth Wells, good morning po. Kay Brother JC Gardose, kay Sister Rochelle Nopre, good morning po sa inyo. Pastora Marie Chris Claudio, good morning po. Yun po, kita-kita po ulit tayo next week. At God bless you all po.